Good morning guys! Gala po tayo today. Sa kagubatan nga lang. Today po ay Tuesday, day off natin. So mag-walking po kami ngayon ni Lito. Never na tayo nag-gym Lito. Kaya nga. Hindi ko na maalala yung last. Parang yung last naming pag-gym ata, March pa yun. Bawi na lang tayo sa mga darating na buwan. Ano mas gusto mo, ganito o mag-gym? Okay lang, kahit ano. Both. Niso kasi baka mamaya napapagod ka mag-bike eh. Hindi good. Malapit na umuwi ni Lito sa Pilipinas guys. Ilang linggo na lang? 3 weeks na lang. 3 Sunday. Sa pangatlong Sunday, hatid na namin siya sa airport. Kabilis ng panahon, uy. Pero kay ipon-ipon ulit. Para makabalik ka. Sabi ko nga sa kanya, next year balik siya ulit dito. Pag makapag-ipon siya ng pamasahe. Ha? Payagan ka pa kaya nun? Hindi ko alam. Sabi niya, di ko lang kung payagan ulit ako kay 3 months. Pero kaya tapat mo nga lang kapag doon summer vacation. Yung total na lang kasi ata ni Lito absent, parang 3 weeks. Or ganun, 2 or 3 weeks. Kaya okay din po na nagpunta siya dito kahit matagal kasi tinapat niya talaga na vacation din po dyan sa Pilipinas. Yun nga lang, parang 3 weeks na yun, wala kang bayad, no? Hindi siya bayaran. Okay lang natin, nakapunta ka sa Europe. Pa 360 tayo ngayon dito. Ito po yung nilalakaran namin ngayon dito ni Lito. Walang katao-tao. Sa mga darating na po araw or linggo, kapag ganito pa yung weather, dalhin ko to si Lito doon sa may Chronoster. Mag-ano tayo doon Lito, mag-bike tapos mag-drone shot tayo. Kasi nilalakaran namin nila Marcy minsan. Yung may doon, may, oo. Sa may mata. Gusto niya kasi magkaroon ng pa-drone shot. Kita doon. Bisikleta ka. Mga puno dito, kagaganda na naman po kay spring na Maka-amaze lang ba pag winter, parang mga patay yung mga puno dito, pero kapag ganitong season na, start ng mag-green. Buti wala kang allergy Lito. Yung hindi magkating mata mo. Ay wala, sa mga tagsan. Ako kasi nagkaroon ako ng allergy guys, siguro mga 2 years ago. Never good akong nagkaroon ng ganitong allergy. Simulang dumating ako dito, 2 years ago lang nag-start yung magkati-kating mata ko. Tapos sipunin ako. Nakalimutan ko kaninang mag-take ng gamot. Kaya baka mamaya pagdating namin sa bahay, magkamot-kamot na naman tayo ng mata. Si Bianan kasi ngayon, binigyan ako ng gamot, anti-allergy daw kapag mga ganyan, magkati-kating mata ko. Tapos yung sa bibig ko nga, kaya once na mag-lipstick ako, automatic yan siya mag-dry, magsugat-sugat. Mga nakarang araw, nag-take po ako ng gamot. Nag-try ulit tayong maglagay-lagay mga anik sa bibig. So far, so good pa naman guys. Pero medyo magkati-kati ko siya konti. Kaya nakatulong din po ng konti yung gamot nga na binigay sa akin. Bianan? Anong gamot yung sinabi mo nun? Cetirizine? Parang yan din yung binigay sa akin ni Mama. Habang naglalakad ngayon guys, tinatawagan ko po yung IND para sa ni Lito. Mga possibilities po na dito na siya magstay sa Holland. Nung last week ko Al onze medewerkers zijn nog steeds in gesprek. Blijft u aan de lijn? U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Bedankt voor uw geduld. Last week pa po ako sa kanya tumatawag. Never sumagot talaga kahapon. Tumawag na naman ako. Mga 30 minutes akong nagantay. Pero wala pa rin magsagot. Ngayon po, tawagan ko ulit kay mamayang hapon kasi may appointment po kami sa City Hall dito para sa ni Lito nga sa mga pwede niyang gawin para dito na po magstay sa Holland. Pero ang gusto kong gawin din muna, yung organization. Al onze medewerkers zijn nog steeds in gesprek. Wala pa. Blijft u aan de lijn? Yung organization nga po na nag-aasikaso talaga dito ng mga residence permit or long stay visa. Ang problema ka walang nasagot. Para sana mamaya pagpunta namin sa City Hall, may masabi din ako sa kanila. Tingnan nyo guys, safety first talaga sila dito lagi. Kaya may mga patubig may protection po silang nilagay dyan para hindi maglawak din yung nila dito. Tubigan. Sa atin kasi dito pag nagbabagyo, 'di ba? Parang nagkakaroon ng landslide. So lumulawak po yung patubigan nila sa atin. Dito hindi kaya yan protektado na.
Sa probinsya kasi namin guys, meron din po kasi kami doon parang ilog-ilog. Baga yun yung daanan ng mga malalaking bangka papunta sa ibang barangay. So ang nangyari ngayon doon, grabe na good kalawak kay every bagyo. May ano, kumbaga nasisirang mga buhangin. So lumalawak ngayong yung sakop ng tubig. So dito ayan busy na naman sila. Kahoy lang yung nilagay nila pero very matibay po yun. Ito din pala yung nilakaran mo dati? Yeah. Ha? Mag-isa ka lang? Oo. Hindi ka natatakot maglakad-lakad dito, Lito? Hindi naman. Di ba hindi? Kahit kagabi kasi liwanag pa, may araw. Tsaka pag maglakad ka naman sa gabi, dapat mayroon kayong parang pa ilaw-ilaw sa mo kamay para may makakita din sa'yo na ayun, may tao, baka mamaya may sasakyan or something. Ganyan sila dito. Ayan guys, yung mga nilalakaran po namin yun dito ni Lito very quiet, pa nature, spring, green na sayang talaga, dapat pala ngayon tayo dito nagpalipad ng drone. Kaya nga, Kaya maganda yung weather. Pero kaya ilang linggo pa man dito, may time pa yan. Problema sa day off ko, baka mamay magulan-ulan. Wala na tayong oras. Kaganda lang maglakad-lakad kapag maganda yung weather Parang ito na din pinaka-therapy mo dito, Lito. Sa probinsya, naglalakad ka din doon kapag mo, free day. Ano yung libangan mo doon? Katarman. Ayun lang, may motor to kasi si Lito. Tapos, maglakad. Lakad-lakad lang. Maganda talaga mag-walking. Okay. Sino kasama mo, si nanay? Sinanay, minsan ako lang din. Oo. Pag Yung ayaw niya- papunta sa may bukid. Oo, ang kinawa. Mag-walking ka lagi kapag wala ka masyadong ginagawa. Para Walking din. nangati ka na naman Mabilis talaga to siya magkaroon ng rashes. Ayan, namula na naman siya. Ayan, may patulay-tulay. Pagod yan sila dito. Patubig Ang cellphone mo baka malag. Wala ito naka-charge. Okay. Kala ko dinala mo Picture kita dito, Lito? Ako na, nakasando lang. Ha? Ayaw niya kay nakasando lang daw siya. Ayan guys. It's a beautiful morning. Diba? First time ko makalakad dito sa dito. Daan Kasi sarado po doon yung dinadaanan talaga namin kapag mag-walking kami. Oo. Doon dapat kami sa kabila. Pero kaya inaayos nga din po yung daan doon. Ayan busy sila kuya. So dito na lang kami. Buti hindi ka natakot nung dito ka na kay close man doon. Oo. Sa bagay, same man lang yung daan dito kaysa sa Pero medyo malayo dito. mas maganda. Ay, ito ganda dito Picturean. Oo, maganda dito. Ganda. So yun na nga, sumagot na po yung Inday na nagpo-process nga po about sa mga immigrants na gustong pumunta dito sa Netherlands. After mga 20 minutes guys, sa wakas. So tinanong ko sa kanya, para rin po ito sa mga nagtatanong or nagko-comment na kunin ko nga si Lito. Kunin daw kitang caregiver. So tinanong ko siya, sabi ko sa nung nakausap kanina, 4 years ago, na-acquire ko yung Dutch citizenship dito sa Netherlands. Possible po ba na makuha ko yung kapatid ko tapos dito na siya manirahan sa Holland bilang sponsor niya? Ang sagot, hindi. Kung pupunta daw dito si Lito para manirahan, dapat may may goal. It's either working visa, study visa, tapos ano pa yung sinabi niya kanina? Yung pwede din siya, yung siya lang mismo yung mag-sponsor sa sarili niya, pero may kailangan siyang pera na ma-show sa embassy na kaya niyang kaya niyang buhayin yung sarili niya dito sa Netherlands once na dito na po siya manirahan. So pangalawang tanong ko kanina sa nakausap ko, may appointment kami mamaya sa City Hall. Magpunta pa ba kami doon or hindi na? Baka kasi i-refer lang din kami sa inyo. Sabi niya, no need na kayong magpunta sa City Hall kasi wala din kayong makukuhang sagot doon. Ang mangyayari kasi i-refer lang din kami ni Lito sa kanila. Subuti na lang din sumagot before yung appointment namin ni Lito, mga 2:30 PM kasi dapat. Pero kayun guys, hindi po posible, tama ba? Hindi po posible na makuha ko si Lito kahit Dutch citizen na po ako dito sa Netherlands. Kahit pagsamahin pa yung sahod namin ni Marcel na kaya namin siyang sponsoran para dito na siya manirahan, hindi talaga.
Yan talagang mahirap dito sa Europe, yung hindi ka basta-basta makapag-petition or makakuha ng pamilya sa Pinas para lang madala po dito. It's either may jowa ka, sponsoran ka ng jowa mo, yun nga, working visa, study visa, or mag-apply ka mismo para sa sarili mo na dito ka manirahan, pero may papakita ka ding money. Eh wala ka mang money. Paano ba yan? Bakasyon ka na lang. Bakasyon. Applyan ko na lang to guys ng ano. Parang maiyak ko yung silito guys. Parang mag-ano siya mamaya, maglupa-lupa. Maglupa-lupa ka nga dyan. Pang content natin. Muntik ko na nga, ano yung cellphone. Pero nasad din ako na wala talagang chance. Kailangan talaga may ano siya, may mahanap siyang partner dito na mahirap din naman makahanap. Ay, hindi din siya naghahanap. Yun lang talagang problema. Pero kay choice niya naman yan, may option ka pa naman eh. Baka bakasyon na lang. Malay mo sa pabalik-balik mo dito, mag-grantan ka. Ang next ano kasi namin, pag makapunta po ulit dito si Lito, ang next na plano ko, pa-apply ko to siya ng multiple entry visa. Yung validity po noon, once na makakuha siya, 5 years or 2 years, depende din yun sa ano ng embassy. Siguro Mood. Tapos, pag makakuha siya ng ano nga, type D na visa, yun yung multiple entry visa, pwede na yan siyang, halimbawa, di ba, 5 years yung ano niya, yung validity ng visa niya, as tourist lang ba. So, ang mangyayari niyan, every 3 months, kailangan niya yan din mag-exit ng Netherlands. Yun ang kagandahan sa multiple entry visa pag 5 years. Pabalik-balik na lang siya dito. Mag-apply ng visa, di ba? Mahirap lang kasi talaga mag-apply ng visa. Kaya nga hanggat may work ka pa na talagang valid din na reason na magbalik ka sa Pilipinas, kailangan i-grab mo din yan. Malay mo next time mag-grantan ka na ng multiple entry visa. Hindi din po kasi basta-basta eh. Yung requirements lang. Tsaka kadami mo na din kasing napuntahan. Yan ang kagandahan sa ano ni Lito, sa passport. Yung record niya, nakapunta na siya sa iba't ibang bansa, na isa din po yan sa titingnan ng embassy once na mag-apply kami ng multiple entry visa para sa kanya. Kaya sana sa next year or sa mga darating na taon, kapag magpunta siya ulit dito, mag-grantan na guys. Kaya sayang lang eh. Nag-hope pa naman ako na pwede ko po siyang makuha. Kasi nga Dutch citizen na rin naman ako dito. May nabasa rin kasi akong article na ano na akala ko pwede ko siyang kunin once na afford kong sponsoran siya pag dito na siya manirahan. Bawa i-combine nga namin was yung sahod namin. Okay, wala. Walay. Sayang. Negative. Hindi tayo mamapagpunta sa City Hall. Pero okay ka na, nasagot na rin ng tanong sa sarili mo. Kasi ako talaga, alam ko sa sarili ko na pag magpunta kami sa City Hall, yun din talaga, i-refer talaga kami. Sila binan lang din kasi sabi niya, i-try nyo pa rin. Kaya para sa peace of mind po ng lahat, sa kanya, ko, sige, try ko. Kaya nisi ko, tawagan ko muna ang IND. Buti ka sumukot, ano? Last week tumawag ako, mag 30 minutes akong nag-antay, mga twice or thrice, or 3 beses akong tawag. Tapos kagahapon, nasa work ako sa Tuyo Farm Staff, habang nagtatrabaho, tawag din ako ng tawag. Walang sumagot talaga. Buti na lang ngayong umaga po, may sumagot na. After mga 20 minutes, 25 minutes. Patagal ding makasagot, pero buti na lang din, hindi pa kami nakakapunta sa City Hall, nasagot na po yung mga katanungan namin. So anong gawin na lang natin mamayang hapon? Wala. Karaoke na lang tayo. Babalik-balik ka na lang dito. Siyempre. Pwede man yan eh. Maganda nga yung ganyan, di ba? Bakasyon lang. Ang sayang lang pag nandito dapat siya, pwede siya magtrabaho, di ba? Yung talaga, looking forward talaga. Yung maging goal mo. Sana malay lang natin. Gusto ko pa rin diretso. Pero Okay baka lang, malayo na. Dito na lang, no? Ganda mga nikara namin dito, guys. Katahimik. Yan ang nagugustuhan dito ni Lito sa Leeuwarden. Kung saan po kami naninirahan. Kaya paglabas niya ng bahay, mag-ano ka na, lakad. Malamig. May area po dito sa mga lakaran, mga tao. Pag magbisikleta ka, may sarili ka ding lane. Oo nga, di ba? Yung talaga yung ano dito. Priority po nila Parang dito yung mga bikers. Yes. Mga bikers, pag dumadaan yung mga bikers, talagang yung car yung hihinto. Oo. Once na masagasaan mo ang bisikleta, kahit fault pa yun ng bike, ang magbabayad pa rin dyan yung may sasakyan. Ganyan po dito. Tayong magawa ka, hindi ba natin hawak ang system, no?
Importante, pagbalik-balik ka na lang dito. Nililimit nila kasi talaga nila dito. Tsaka stricto din po talaga ang Siguro kasi Europe. pag pinayagan nila pag ganun, maraming mag-ano talaga. Oo, kasi halimbawa, katulad sa Family Amerika, talaga. di ba? Kadami ng Canada, yan yung magandang mga bansa, guys. Na once doon kayo magtrabaho, kayo makuha nyo po yung pamilya nyo. Dito sa Europe, hindi. Bahay na, guys! Magluto po tayo ng ano namin ulam. Ang request ng turista dito sa bahay, sinigang na manok. Hay! Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na-allergy ko na naman. Ngayon kayo, nasa bahay na tayo. Maglabas-labas na naman siya. Ano mo lang dito? Sinigang dito? Sige. Masarap pag sinigang na manok eh. Ito maganda. Naglakad tayo, naka-burn tayo ng calories mga 400. Pag lunch, makakain ng calories 10k. Karaoke muna tayo ngayon dito, guys. Dito tara, magkaraoke tayo. Sinabi ko na pala kay Marcel yung result nga kanina sa pagtawag ko sa EN Day. Nasayang din siya, guys, na hindi namin si Lito makuha. Kasi kung sa kanya lang, gustong-gusto din. Siri-siri na naman. Gustong-gusto din po dito ni Marcel si Lito. Pero sinabi namin sa kanya dati, na kung nakuha namin yan siya, kahit mga 1 taon siya dito sa bahay, tapos pag nakahanap siyang magandang trabaho, tapos stable na, maglipat siya. Baga nakaplano na nga, kung may chance lang talaga na nakuha namin to siya. Tsaka sa nag-comment po pala, na si Lito sa Pilipinas lang daw muna, kaya walang makasama dun sila nanay. Guys, may kasama po dun sila nanay na ngayon si Lito nandito. Nandun po ngayon yung ate ko sa probinsya, siya po yung nag-aalaga kala nanay. Kay magto 2 years ago na simula nung lipat po sila sa province kasama yung dalawa niyang anak. Siya po yung kasama doon nila nanay. Kaya wala din pong problema kung si Lito makapunta na dito. Kaya malakas din yung loob ko na papuntahin na nga lang dito. Kaya para yung ate ko, yun na lang siya makasama sila nanay. Tapos si Lito dito pag makapag-work, mas matulungan pa niya dyan sa Pilipinas, no? Kaya mas malaki po talaga ang kitaan dito. Lalong-lalo na si Lito, malaki yung chance na makahanap din agad ng full-time na work, halimbawa sa factory. Kalaki ng sahod kung i-compare niya lang dyan sa Pilipinas. Pero kaya ang cost of living din po dito, grabe din. Yan lang din ang sana maintindihan ng mga tao din dyan sa Pilipinas ba na, oo, maganda yung buhay dito sa abroad. Pero once na nag-work ka, nanirahan ka, mas doble din po yung gastos dito, mga insurance, pagkain. Kaya minsan mahirap din mag-compare-compare, no? Pero kayon, mas malaki sana yung kita ni Lito, tsaka mas makatulong siya sa Pilipinas kung dito na siya trabaho. Kaya ngayon, lang daw muna siya, kanta. Anong kanta mo? Be My Lady na naman. Ito. Kalaki ng mo, uy. Likod. Parang tadtar. Ang Lito nyo, guys, pagod na po kumanta dito. Andun na ngayon sa taas, natulog. Kabilis makatulog ng batang yun. Napagod kayo sa kakakanta. Sabi niya, bago na siya maligo, matulog muna. Sarap buhay. Naantay ko na lang yung mga bata na dumating. Kaya para makapaglaro na naman yun sa garden mamaya. Mag-inom pala ako ngayon ng juice na ginawa ko nung mga nakarang araw. Kahapon ata. Kaya bumili nga po si Marcel ng 2 box na orange. So ginagawa ko niyan, mag-juice dito sa bahay. Fresh na juice nga. Katagal na dumating nila Matito Camila eh. Mag-ano na ko dito 14, 15, lapit na. Feeling ko yun. Nagpunta sa ibang bahay. Baka na-recruit siya ng kaklase niya. Sarap. Yung sinigang pala natin kanina, guys. Success na success po. For sure si Matthew magustuhan yun mamaya kay sobrang asim. Je zat hier met papa te praten. Jij komt erbij zitten, zo moet je... Andito na yung dalawa, guys. May meeting de Abansi po ngayon dito sa bahay. Vanochtend ontdekte mama dat het, vroeg mama wie heeft dat gedaan. Waarom vertel je dat dan niet? Sagot kuya. Okay lang yan, magsagot lang kung ano yung gusto mong sagot. Want ik was bang dat jij toen boos werd. Ja, natuurlijk worden we boos. Je hebt iets heel bijzonders heb je kapot gemaakt. Je hebt de deur van de keukendeurtjes kapot gemaakt. Daar is papa boos over, maar daar is papa ook heel verdrietig over dat je dat doet. Dus je moet de waarheid vertellen. En nu kom je net thuis en nu vertel je het wel. Waarom vertel je het nu dan wel?
Denk je dat we nu niet meer boos worden? Dacht je dat? We zijn nog steeds boos en we zijn nog steeds verdrietig dat het is gebeurd. Papa is wel blij dat je hebt verteld dat je dat hebt gedaan. Ja. Je Ito mond kasi dicht. yung ginawa niya, Je moet guys. je mond niet dicht houden. Je moet vertellen wat er Ayan. gebeurt. Ginasgas Natuurlijk po worden we niya. boos, want Ginamit iets niya yung ano fout lang. is. Gunting. Daar worden wij niet blij van. Hey, pumangit na po yung ano dyan. Als jij stoute dingen doet, Hmm. zeg je dan? Sorry, mama. Okay. Magsabi lagi kahit ka ano pa yan, okay? Huwag matakot magsabi kay Papa Mama. Magalit lang kami pero makinig kami sa'yo, okay? Normal lang din yan, magalit minsan na. Okay? Kusya si Mami. I love you. Mama, mag ik kiss you? Okay, I love you. Mm, I love you. I love you. Itong isa naman, guys. May kababalaghan din po itong ginawa sa school. Nung dumating si Marcel, kay pick upin na silang dalawa ni Matthew, kinausap si Marcel muna ng teacher ni Mila. Kasi, naggupit-gupit sila ng best friend niya dun sa school ng buhok. Tingnan nyo ang nangyari sa ano niya, bangs. Papa, Ah. mag ik Mario gaan spelen? Ayan, oh. O ganyan yan dati. Saan ka nagupit na? Nee, je mag iets samen met Mila Is it here, babe? Or a bit here? I don't know. Teacher, just find all the hair under the chairs where the two girls are sitting. But with Liana, there's a lot of hair missing because she had a nice knot in the back, but you can see a big part gone. Heb jij die bij Liana geknipt? Sino nagupit kay Liana? Ikaw. Tapos si Liana sa buhok mo. Dat is zelf geknipt. Kahapon kasi nandito sa bahay yung best friend niya, naglaro din po sila sa slide. Today naman, ang ginawa nila sa school, gupit-gupit ng buhok. Yung best friend niya doon ngayon, ang magulang din kinausap ng teacher, kaya ang naputol gud sa buhok niya, mga ganyan kahaba. May bangs ka na. Ituloy ko na lang yung bangs mo. Gupitan kita? Gupitan kita? Nasaan ang tali mo? Wala nang tali. Kanina nung pumasok to sa school, nakatali to eh. Tinanggal yung tali niya sa buhok. Dus de kapper zei, de talit kan er wel uit. Mo ganyan na, okay? Ikaw din ha, pag may nagawa kang kasalanan, sabihin kay Papa Mama, okay? Kahit gaano pa yan, magalit lang kami. Hindi ka namin magalit. Mag ik kiss you? Okay. Misschien wel Amlita wel even met je motor rijden, Mina. Kanina umaga po kasi na-discover ko nga yung Ja, papa heeft een scratch dito reservesleutel. sa namin. Cast. Papa heeft een Grabe reservesleutel. ko kanina yung sermon namin na dalawa ni Marcel. Kaya walang gustong umamin. So, ang sinabi namin sa kanila, sige. Kaya walang gustong umamin. Simula ngayong araw, wala kayong i-invite na bata or kaklase na pupunta dito sa bahay. Geef aan jou en dan heb jij weer, en dan kan hij dan weer die eventjes die andere. Ngayon, Ja, kaya dus gusto man ni is Matthew er nog één mag-invite. sleutel. Ang nangyari kanina sa Als die sasakyan, weg nung is, pauwi na dan kan de sila, motor niet meer gebruikt umamin worden. kay Marcel. Kaya nung dumating po sila sa bahay, miniting di avance namin sila. Mama, waar zijn mijn kipjes nou? Ay, opo! Kalimutan ko na. Kumusta sa school? Goed. Bait to si kuya eh. Anong gano'n niyo sa school? Okay. Sige, magwan sa Mama Chippy. Mami, ma. Grocery haul tayo guys. Kaya nag-grocery na naman po ang aking Papa Bear. Ang mahiwagang tinapay dito sa bahay. Favorite namin to ni Lito eh. Kabilis good, maubos ng tinapay na to. Masarap din po kasi. Ito naman kay Mila at Matthew. Kaya ito yung favorite nila. Mangga. May bat. Muntik pang malaglag. Buang. At ito naman, para sa giniling mamaya, gagawin niyang meatballs. Kailangan niya din to. Tapos, potato. At cheese. Bumili na naman to siya ng ano, plastic bag. We have a lot of bags here. This is new again? Oh, okay. Kun je je dokje voor I mij thought it's brengen? new. Kadami na kung plastic sa bahay. Makainis na minsan. Kainit-init good. Pero kay itong dalawa gusto pong magbisikleta. Pa. Bakit? Wow! Kaya mong paikutin yan? Oh, kagaling mo namang dribble. Oh! Kunin mo na ang bisikleta mo doon. Sige na. Tinirantasan ko pala yan. Ay, nako talaga tong ating buranday. Sige na, magbike na. Hindi muna sila dito makapag-slide kasi mainit.
Bulad sa ano, bilad sa araw. Kaya kuya, kaya? Siya. Kaya mo din niya ilabas, Mila? Mamaya pa? Okay. Tago lang ako ngayon dito sa may ano, tambong. Dahan-dahan ko yung magbike. Okay, Mama, sorry. Okay. Galing na yun magbike si Mila, oh. Kutsa. Buti na lang guys, ang patarinta siya. Oo. Ay, fasakta ka? So, kuya. Nagbibisikleta na rin po yan sila minsan sa ano, papunta sa school. Altijd ga doen als ik veel te hard ga. Ano man? Net zoals nu. Mhm. Dan moet mijn voeten zo. Ang brake mo nang gamitin mo pag baghinto, ha? Siya. Kanya-kanya sila ngayon dito ng ano, ikot-ikot. Sumila. Natapos ng magbisikleta, magano naman daw siya dito ng mga halaman. Buhos. Kuya, mamaya din sa likod ha, kay grabe ka ano na doon. Draw. Draw, opo. Kailangan ng mga ano niyan, tubig. Okay? Yes, dito. Pinarada na rin po sa sasakyan niya. Ano yan, kuya? Mga halaman ko dito sa unahan, guys. Sa front po ng bahay. Tapos yung ano doon, lilis. Yan. Hindi pa yan namulaklak, pero maganda po yung mga bulaklak din yan. Ay, natapos na magdilig ng mga halaman. Ngayon naman po yung project namin ni Lito. Malagay na po itong sandbag na to. Nilagyan pala namin ng plastic po sa baba. Kaya para hindi din masira yung anong kahoy. Pero kapininturahan din po namin yan ng protection nga para hindi agad masira. Sila Binan kasi nagbigay ng ano plastic para daw mas matibay. Tsaka, hindi mabaon ba kapag magulan-ulan, yung buhangin hindi magkalat-kalat. Kaya wala pa man silang mga plastic na gagamitin dyan. Ginawa nila, upo-upo muna. Hindi pwedeng ilabas ang sandbag, okay? Kagandahan lang sa ano na nga to sandbag guys kapag winter. Kaya hindi man nila malaro. Ayan o. Pwede po naming takpan para hindi dyan malagay mga dahon na naglalaglagan dito. Diba kuya? Magbili pa si mama ng mga malalaro nyo dyan, okay? Mga shapes. Si mama. Baka si papa magbili pa ng 2 sakong ano, sandbag. Kailangan dyan lang yan, ha? Hindi kailangan ilabas. Di ba, mas maganda na rin po na dyan ko na lang din nilagay. Kaya para isa lang dito yung area nga nila sa ano, mga laruan. Ayan guys. So pag gusto nilang mag-slide, oh, dito ka agad. Pag gusto nilang mag-sandbag, buksan lang yun, makapaglaro sila. Pag dito ko kasi ilagay, halimbawa mag-barbecue kami, magtapon-tapon man ng basura, ng buhangin, edi napunta pa sa barbecue namin. Kaya dito nga po sana gusto ni Marcel, pero hindi po talaga ko pumayag. Kailangan doon lang. Oh. 'Di ba? Libangan na nila yan dito. Kahit nasa loob kami ng bahay, very safe silang maglaro dito sa ano, likuran. Andito na naman yung kaibigan nila Matthew dito banda sa amin guys. So, kaklase po yan ni Mila. Yung batang yan, alam nyo, maglakad-lakad dyan sa street na hindi sinasama ng magulang. Yung siya lang talaga magpunta-punta dito. Magkatok yun lagi sa bahay. Matthew, laro tayo. Indian po yung bata na yan. Kaklase yan dati ni Matthew nung si Matthew nasa group 1 pa. Ngayon si Matthew nasa group 3 na naiwan siya. So ngayon kasi Mila napunta sa group 1. Kaklase na niya si ano din, Mila. Pero kaya matuwa lang kami ni Lito. Kaya nandito na naman sa bahay. Kahapon alam nyo, nandito rin yan siya. Maghapon yan siya kahapon. Nagpinauwi ko na lang. Sabi ko sa kanya, bukas naman kay magdi-dinner na kami. Baka hinaharap ka na sa bahay. May isang oras pa baka din. Nakaka-timing siya. Nakaka-timing niya siya guys. Naka-schedule. Pero ayun, ano ko lang, hindi sila ng mga magulang. Sobra-sobrang tiwala sa kanya ng magulang. Sila Matthew at Camila po kasi hindi ko yan hinahayaan na mawala sa paningin ko kapag gusto nila pumunta sa labas. Kahit yung sa labas lang mismo na makita ko sa may bintana, mas gusto ko pa rin nakasama ko din sila na nandun din po ako sa ano labas. Yum, 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 honey! Oo, mainit yan. Mainit! Sorry! Oo, okay lang yan, okay lang yan. Mainit! Hmm? Mainit! Mainit? Na yan, natapon, nag-base ka rin sa taas. Mag-socks ka ha? Mag-socks Camila, okay? Kuya, tikman mo na yung sinigang. Init pa. Mainit pa? Yes. Paborito mo yung sinigang? Yan po kasi yung gustong ulam lagi ni Matthew, guys. Gusto. Ulam. Ulam. Sige na, try mo na konti. Eh, ano mo lang? Lang.
Kunti lang. Sarap. Sinigang boy ko yan, guys. Nung buntis kasi ako kay Matthew, yan din yung pinagli ko sa kanya. O, di ba? May nasa maasim. Oh, nag-crave ka? Sige ka. Oo. Tsaka mga sabaw. Yan yung inano ko sa kanilang dalawa. Laban kayo ni Tito Lito kayo. Dinner time na po. Si Marcel wala ngayon dito kay may ano siya. Fish show. Andun ngayon siya mag... Maar waar is Tito Lito? Ik bedoel, waar is papa heen gegaan? sa Tagalog. Maar saan si papa? Nasaan si Papa? Andun sa ano niya ngayon? Check up. Maar kunnen we papa nog gaan zien? Sa Tagalog. Weet je hoe dan zeggen? Pwede natin makita si Papa. Pwede na. Oh, nandito si Papa mamaya bago kayo mag-akit sa taas. Kain lang muna. Okay. Sorry. Hofnit, sorry. Hindi kailangan mag-sorry. Sa Tagalog. Ah, sa Tagalog. Oh, at least tinatry mo, kuya. Heb ik al heel vaak gedaan. Opo. Nag-enjoy ka doon sa ano nyo? Kalayban tsaka sa sandbag? Happy na ikaw. May laro na kayo doon ni Mila. Ang kanin ha, ang gulay. Pagkita mo ka sa kanila, kumakain ka ng gulay. Asim kilig. Kaya yan talaga yung gusto mo, di ba? Ang gulay. Sabi mo, gulay. Gulay. Magkain sila ng gulay, guys, kapag ilagay ko sa sinigang. O, gulay pa, gulay. Ikaw naman, manok. Nagawa din po si Marcel kanina ng meatballs para sa kanya. Ayan, nagkain din sila ito. Masarap lito. Gawa ng aming Papa Bear. Hindi kasi yan siya magkain ng sinigang. Pilyo na talaga tong batang to.